Hello, magandang araw sa inyo lahat mga kababayan ko. So, meron tayong pag-uusapan. Ito, nagva-viral ito kahapon or nung isang araw pa yata. Ito ay regarding kay Sir Gabriel Go, no? Ah, ito yung video, yung about do sa teacher. Talaga dito. Tatakbo pa eh. Tatakbo pa. Ito si Airvlog. Teacher eh. Taga saan ka ba? Dito po, Ano ka dito? teacher po. Teacher. Ba't may radyo ka? Sa school po namin. Ano ka, security ng ano? Sa ano po sa school po namin, Pang? para po sa ano namin sa school namin. O teacher ka tapos wala kang helmet. Sorry po. Paano naman natin tuturuan ng ating mga estudyante kung ganun? O RCR na rin po. Sir, baka pwede wag din ang liyado sa ano. Sa ano nyo, naka-update teacher. Blurred ka naman eh. Huwag ka na lang magpapakilala ng pangalan mo. Nakikiusap yung teacher na wag ng ano, no. Wag ng video. Eh, dapat inisip nyo muna yan bago kayo gumawa ng mali. Correct. I agree, no? Kasi alam mo, every time na gagawa ka ng mali, alam mo dapat ang consequence nun eh. Wait lang tatalakayin natin yung mga kumakampi sa teacher. Ganito kasi, no? Every time na gagawa ka ng mali, alam mo naman yung mali eh. Sa tama. At pagka gumawa ka ng mali, alam mo na may possible na consequence yan. For example, no? Alam mo, let's say sa isang lugar nyo, alam mo may ordinansa na bawal magtapon kung saan-saan. Ngayon, alam mo yun eh, aware ka eh, tapos nagtapon ka ng ano, kasi kaya ka nagtapon, syempre iisipin no, wala naman ako nakikitang nang huhuli. 'Di ba? Kadalasan ganyan, kaya mo gagawin yan, kasi alam mo, wala namang manghuhuli. Pero alam mong bawal eh. Ngayon, saktong na ibato mo yung basura, may nagtatago pala sa likod ng poste. Sometimes naranasan ko na rin yan before sa ano, sa nung hindi pa nasusunog ang Grand Central. May ordinansa doon dati eh, sa may Caloocan eh. Sa may Victory Mall. Yung ganon. Pero napakiusapan. Pag mga ordinansa, pwedeng pakiusapan eh. Yung mga nanghuhuli. Ngayon, yung kung ano yung pakiusap na yon, sa akin na lang yun, kung ano ibig sabihin ng pakiusap. Pero, nangyayari kasi yan, yung mga ganyan. So, kung iisipin mo, mali yung gagawin mo, tinapon mo, kasama dapat dun yung isip mo na pwede ako mahuli, pwede ako magmulta, di ba? Pwede akong mag-seminar pagka nahuli ka. Di ba? Kasama yun eh. Kasi alam mo ngang mali eh. Di ba? Kahit nga sa simpleng pagpila mo sa supermarket, no? Yung hindi ka naman senior, pipila ka sa senior, tapos pagdating mo dun sa dulo, bigla kang babawalan ng cashier na bawal ka dun pumila, dun ka sa regular. Maaabala ka nun. Alam mo naman kasi na para sa senior citizen yung lane eh. 'Di ba? Alam natin lahat yan. Kahit nga yung pangungopya sa school, bata pa lang tayo, alam natin na bawal, pero tinitake natin yung risk kasi alam natin na hindi tayo mahuhuli. Eh pag nahuli ka, tapos magagalit ka dahil napahiya ka, di ba? Hindi ko nakikita yung logic nun, men. Di ba? Now, sige, pagpatuloy muna natin to, no? Doon sa pagbablog naman kasi, alam mo na from the very beginning na ganyan ang gawain ni Gabriel Go. 'Di ba? You have to understand na yung technology natin katulad niyan ano, yung simpleng cellphone lang ang dala nakakapag-video na. Masyado na tayong advanced para sa mga ganitong bagay na alam mo na halos lahat ng naglalakad na tao may dala-dalang CCTV.
May daladalang, yun nga ano eh, yun nga nahuli 'di ba sa Manila, yung pulis na walang helmet, tapos naka-tsinelas. Tapos nilapitan nung TMU. TMU ba yung lumapit? Basta yung ano, yung local enforcer. Sabi ganon, sir, mag-helmet kayo, mahirap na, baka ma-viral tayo. Aware sila eh. Na anytime pwede silang mag-viral eh. 'Di ba? Kasama yun doon, no? Pero bibigyan ko naman ng chance yung argument ng mga magtatanggol sa teacher. Tapusin natin yung video. Beles, Beles. Isa lang yung deck, isa lang yung tow truck natin para ano. No helmet. Copy. Sige, sige. Ipatawag mo yung skog ng Baklaran. Wala. Dumaan kami ng sir eh. Sa ano? Malinis yung ano ng Baklaran doon. Wala. Pwede po yan sa Bayad Center. Bayad center. Opo, pwede. Magkano pong 1.5 po sir. 1.5, no helmet. Sa PAOP, Hindi naman ganun pala ka-harsh yung ginawa. Sinabi lang, teacher ka, dapat alam mo yan. It so happen na napasama siya doon sa operations. Wala namang pamamahiya na talaga nangyari na sumagot lang si Gabriel Go kasi sinabi niya na teacher siya. Teacher po ako, sir. Teacher ka, dapat alam mo yung ano. Hindi ko nakikita kung may ano, parang parehas lang ito ng mga ibang huli din. Now, merong argument, no, na mamaya, no, ano yun natin. Basahin natin yung nagtatanggol dito. Pakinggan naman natin. Ito yun, ano, sabi ganun dito, ang nag-post ito si Sir Oliver Mangao. Siguro teacher din ito, no? Sabi ganun dito, teacher ka pa naman, sir, dapat ikaw ang better example sa kabataan. Mahirap maging perpekto sa paningin ng marami, ganun pa man, dapat tandaan, teachers are the model of high moral standards, but they are not saints. Kung nagkamali, panagutin. Kung may nilabag na batas, pagmultahin. Pero hindi kailangan kalad ka rin ng pagkatao dahil ang guro ay tao rin. Maging patas ang batas, mayaman o mahirap, at sa aking kapwa guro, masakit lang tanggapin pero kailangan nating unawain kahit mahirap ang kalagayan ng mga guro sa panahon ngayon. Kailangan pa din natin sumunod sa itinadhana ng batas at maging halimbawa sa kabataan dahil nananatili tayo ay kapitapitagan sa harap ng ating mag-aaral. So may argument na naman dito na mahirap mayaman. Although na hindi niya naman kinontra yung yung paghuli do sa teacher. Kaya lang pero kailangan kalad ka rin ng pagkatao dahil Diyos ko naman mga ma'am at sir, mga teacher na mamahiya din yan sa estudyante. Di ba? Pag may pinapagalitan, I don't know sa panahon ngayon, ano? Pero yung kwento ng mga kuya ko dati noon, mga yung patatayuin ka, patatayuin ka, tatanong ka, tapos hindi mo alam yung sagot dahil alam na hindi ka nakikinig. Napapahiya din yung estudyante noon. At yung sinasabi mong mayaman o mahirap, ay nako, applicable din yan sa school. Pag anak ni mayor, anak ni konsehal, hindi naman siguro lahat, anak ni mayor, anak ni konsehal, hindi pwedeng sigawan yan. 'Di ba? Hindi yan pwedeng basta-basta mo na lang patayuin. Nangyayari din yan sa sa school. I mean, 'di ba, ito lang nangyari kay teacher dito sa large scale lang ito na classroom. Kasi sometimes nakakasawa na kasi yung yung mayaman o mahirap na yan. Naiintindihan ko sinasabi daw pag si Chabit daw okay po sir, ganun. Pero pag yung mga ordinaryong tao, ganun din naman sa school eh. Pag anak ni congressman, anak ni sa private, ay nako, nag-aaral ako sa private, ganun na ganun yung galawan dati. Naklase ko yung anak ni mayor, ni vice mayor, konsehal,
ni kapitan. Di ba? Pag mga ganon, ramdam mo yung special treatment eh. Kahit sinasabi ng teacher na wala ako sinisino dito ha, kahit anak kayo ni ganito, ni ganyan. Bullshit. 'Di ba? Yung kasing pagkakaroon kasi ng influence at given na yan sa society natin, Pilipinas pa. 'Di ba? Doon sa pamamahiya part, no, tututol ako dito kung pinahiya siya ng wala lang or halimbawa nagkamali, yung trip lang ipahiya. 'Di ba? Kasi may mga content creator na ganun eh, na idadaan mo sa social experiment na pinapahiya sila or ano. Now, yung argument na ayaw magpa-video, no? Tsaka ganyan. Binlurred naman yung muka. At tsaka isa pa, hindi pwedeng gawing argument yung nasa public place kasi ito eh. Lahat naman kasi ng tao nakikita yan nangyayari dyan. Kaya wala namang expectations of privacy dyan. If ako ang tatanungin nyo. Yung pagpigil ng nagpapa-video, siguro kung kung pagbibigyan mo yun ay more on paggalang na lang or courtesy. Pero sa legal, I don't think na pwede mong kasuhan yun, data privacy. Nasa public place ito eh. 'Di ba? Walang expectations of privacy. Parang ganyan yung nangyari kay Yana Motovlog dati, 'di ba? Yung vinidyo niya yung vinidyo niya yung nakaaway niya. Ang dami pa ng away sa akin noon eh. Sabi ko, hindi, Data Privacy Act yun. O walang kinaso, di ba? Kasi wala namang ikakaso kay Yana eh. Ang nangyari lang doon, naging arrogante siya. Or kung pinagmumura niya yung sa kanya, unjust vexation. Pero yung data privacy malabo eh. Kahit nga di ba, may issue ito si, Sir Gabgo kay Sir Ralph Kalinisan. Yung pulis na ipinahiya niya din, na hinuhuli niya. Wala ding Data Privacy Act na kinaso sa kanya nun eh. Iba yung ikakaso sa kanya. Kasi nga, nasa public place nangyari yung videohan. 'Di ba? Yun ang dapat yung malaman. Ang Data Privacy Act ay mahuhuli sa pag nangyari ang pagre-record ng video sa may expectations of privacy. And for example, nasa loob ng kotse, binuksan mo tapos ibibidyo mo doon. Yung mga ganung bagay. So anyway, mga kababayan ko, ano masasabi nyo dito, Kasi ayoko na naman mapunta doon sa mahirap mayaman eh. Given na yan eh. 'Di ba? So dahil ba may argument na yan, mahirap mayaman, kailangan gumawa na ba tayo ng mali? Kasi syempre yung mga mayayaman nakalusot, talaga madudurog ka diyan, mahirap ka eh, madali kang madali kang masilat eh kumpara doon sa mga mayayaman eh. Babaguhin mo ba yung culture na yon? Culture yun, men eh. Kaya mas maganda sumunod ka na rin. Tsaka hindi mo naman kailangan maging santo, no? Ang sinabi niya kasi dito, model of high moral standards daw. But they are not saints. Hindi mo naman kailangan maging santo para magsuot ng helmet. Na alam mo, from the very beginning, nung kumuha ka ng lisensya, kumuha ka ng motor, kailangan may helmet ka talaga. 'Di ba? Ayoko magpaka-hipokrito. Baka mamaya, pag ako nahuli din na walang helmet, magpapalusot din naman ako. Tao ako eh. Pero kung ang pag-uusapan natin, yung paggawa ng tama, di ba? Alam mo naman yan. The fact na nagmotor ka, hindi mo pwedeng hindi mo alam na magsuot ng helmet. Di ba? Yung mga estudyante nyo nga eh, pag sinabi nyo magpagupit, di ba? Tapos hindi nagpagupit, anong gagawin nyo? Nung panahon ng kuya ko, inuuka pa yung likod eh. Napapahiya pa eh. Pag hindi sumunod sa patakaran ng school, di ba? Ano pa ba yung mga, yung pagsusuot ng hikaw? Di ba? Bawal din. Alam nyo naman na may mga rules eh.
'Di ba sa akin, yun na napanood ko yung video para sa akin, walang pamamahiyang ginawa. Nasabi lang ni Sir Gabriel Go na teacher ka pala, dapat ikaw better example sa dahil sinabi kasi ni Sir na teacher siya. Sa akin walang issue doon. No? Tapos, 'di ba, kasi dapat hindi yung mga pamamahi yung panghuli hindi na daw dapat binablog. Bakit ngayon lang kayo nagreklamo na may teacher ang nahuli? Ang tagal niya nang ginagawa niyan. Dahil ba teacher? O so, yung pinapanawagan yung pagiging pantay-pantay, nawala na, sa teacher lang nag-a-apply? Dapat pati yung mga iba din hinuhuli nito, nilalaban nyo din. Hindi lang sa teacher. Anong nangyari nung teacher yung nahuli, saka nyo nilaban, tapos sasabihin nyo, dapat patas. Kayo nga mismo sa sarili nyo, di kayo patas eh. Kinontra mo ba, sir, yung mga ibang hinuhuli din ni Gabriel Go? O nagkataon lang dahil teacher yung nahuli? Kaya ka kumontra. Diba? Anyway, yan lang mo ang pag-uusapan natin ngayon. Magandang araw sa inyong lahat. Bye-bye.